Isang magandang araw, mga mahal kong mag-aaral. Araw na ito, tatalakayin natin yung mga gamit ng wika sa lipunan. So, para sa inyong Module 7, gamit ng wika sa lipunan. Bago po yan, alamin natin ano ba yung mga kasanayan or mga kaalaman na dapat ninyong matutunan para sa mga gamit ng wika. Okay. Naipaliliwanag ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng mga halimbawa. Natutukoy ang iba't ibang gamit ng wika sa lipunan. So bago po yan, alamin natin, kilala mo ba si Tarzan? Okay? So, siguro yung iba sa inyo, kilala nyo si Tarzan sa pangalan. Yung iba sa inyo, kilala si Tarzan kasi napanood nyo na siya. Pwede sa mga pelikula, videos na napapanood nyo, pwede sa YouTube, sa Facebook, so nakikita nyo si Tarzan. Okay, tanong. Ano ang mga katangian ni Tarzan na hindi tan? So, pwede niyo pong sabihin dyan na kung pag-uusapan natin yung panlabas na kaanyuan ni Tarzan, so sasabihin natin na si Tarzan ay katipuno, diba? Si Tarzan is nakadamit na pangkagubatan. So, madalas na siyang damit, ang ginagamit lang niya yung mga pantakip sa sa katawan niya na gamit na hinanap lang niya doon sa bundok. Okay? Next, sabi dito, ano mga katangian ni Tarzan na hindi mo malilimutan? So, bukod nga doon sa kanyang physical na kaanyuan, si Tarzan din po, matatandaan natin, siya yung laging naglalambitin sa baging at makikita nyo na siya lang yung nakatira doon sa bundok. No? Katangian ni Tarzan. Matatandaan din natin kung paano makipag-usap si Tarzan. So, sa paanong paraan siya nakikipag-usap? So, actually, sa mga hindi po nakakakilala kay Tarzan, isa siyang tauhan sa kwento na naulila sa gubat habang sanggol pa lamang. Nalaki siya ng mga unggoy na nakapulot sa kanya. At dahil hindi nagsasalita ang mga unggoy, ay lumaki si Tarzan ng mga tunog ng hayop ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa mga unggoy at maging sa iba pang mga hayop sa gubat. Hanggang may dumating na mga tao sa gubat at dito niya unti-unting natutunan ang paggamit ng wika. Okay. Okay. Nagkakaintindihan po ba si Tarzan at ang mga hayop sa gubat? Pwede natin sabihin na dahil sanggol pa lamang, nandun na siya at pinanlaki siya ng mga hayop, pwedeng oo, nagkakaintindi. Ba? Pero tingnan natin, papaano? Sa papaanong paraan? Katulad ba ng pagkakaintindi ko sa'yo sa tuwing nag-uusap tayo? Ganun po ba? Kaya sa kwento ni Tarzan, nakikita mo ba ang kahalagahan ng wika? So, pwede natin sabihin na nagkakaintindihan si Tarzan at mga hayop sa gubat kasi marunong siya dahil nga narinig niya nung sanggol pa lamang siya hanggang sa lumaki siya, yung mga huni ng hayop, yung mga tunog ng hayop, natutunan niya, nakakapag-communicate siya. Pero sa kwento ni Tarzan, makikita daw natin dito yung kahalagahan ng wika. Kasi kahit marunong si Tarzan umintindi sa mga hayop na yon, hindi pa rin siya hayop. Tao pa rin siya. So meron siyang boses, may kakayahan siyang magsalita. Okay? So, hindi natin matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagkapwa. Ito ay mahalagang instrumentong nag-uugnay sa bawat isa sa atin sa lipunan. So, ayon daw kay Dark Fay, isang sociologist, nabubuo ang lipunan ng mga taong naninirahan sa isang pook. Again, ang lipunan po buo ng mga taong naninirahan sa isang pook. Ang mga taong nasa lipunan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Katulad natin, daw tayong mga papel na ginagampanan. Ano ba ginagawa natin? Tayo ay namumuhay. 'Di ba? Namumuhay. Next, tayo raw po ay nakikisama. Nakikisama sa ating mga katulad na tao. Okay? Nakikisama sa ating mga kasambahay. Nakikisama sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating mga guro. So lahat ng tao sa paligid mo, tayo dapat ay nakikisama. Next, nakikipagtalastasan. O ano ba yung nakikipagtalastasan?
nakikipagpalitan tayo ng mga salita, ng mga kuro-kuro, 'di ba? So, nakikipagtalastasan tayo sa bawat isa. So, yan yung mga ginagampanan natin sa lipunan. So, sino mang gumagamit ng wika upang makipagkapwa ay dapat nakakaalam ng isang wikang ginagamit niyang katalastasan. So, para daw mas maging epektibo yung pakikipagkapwa-tao, dapat meron kayong isang wikang parehas na ginagamit. So, ibig sabihin, sa pamamagitan nun, habito ang mga taong namumuhay sa isang lipunan at nakapag-uusap gamit ang isang wikang kapwa nila nasasalita at nauunawaan, mas nagkakasundo at nagkakaisa. So, syempre po, 'di ba? Dahil magkakaintindihan tayo, mas magkakaroon tayo ng pagkakasundo at pagkakaisa sa isa't isa. Ngayon, punta na po tayo doon sa inyong lesson proper, no? Yung gamit ng wika sa lipunan. So, dyan sa makikita nyo dyan, kung babasahin nyo siya, alam ko medyo malilito kayo. Pero sa totoo lang po, madali lang yung pagpapaliwanag. Basahin po natin, ano ba yung kaibahan ng bawat isa at bakit sinabi na gamit ng wika sa lipunan. Okay. So ayon kay McCarthy, doon sa kanyang Explorations and Functions of Language, Explorations in Language Study noong 1973, siya ay naglahad ng 6 na tungkulin ng wika. So actually, yung nakuha ko po sa book, 6 siya. Pero dyan sa module nyo, kung mapapansin nyo, 8 po siya. Okay. So originally, meron tayong instrumental, meron tayong regulatoryo, interactional, personal, heuristiko, informatibo, tibo, at imahinatibo. Okay. Ngayon, isa-isahin natin para hindi kayo malito. Una, talakayin natin instrumental. Kasi sinabi natin gamit ng wika sa lipunan. Number 1, instrumental. So, para saan po? Una, ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangan ng tao, gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. So, wag na po kayong magpakalito. Pag sinabi natin instrumental, ito yung mga tumutugon sa pangangailangan ng tao. Tingnan natin yung mga halimbawa. Halimbawa ng instrumental na gamit ng wika ay ang paggawa ng liham pangangalakal o liham sa patnugot. Kapag ikaw ay gumawa ng isang liham pangangalakal, tumutugon ito sa pangangailangan ng tao. Siyempre, kasi nga halimbawa ikaw ay nagkakalakal, ikaw ay gagawa ng isang liham pangangalakal, kailangan mo to parang ikaw ay mabuhay, no? Tumutugon siya sa pangangailangan ng tao. At the same time, ikaw po ay nakikiyan sa iba. Halimbawa, number 2, example, pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa produkto na naggamit at halaga ng produkto. Ang nagpapakita ng mga patalastas, kailangan to ng tao. Kasi syempre, sabi nga dito, mga pangangailangan ng tao. So yung panonood natin ng mga patalastas at pagpapakita ng mga patalastas, kailangan siya ng tao. Next, pangangaral, verbal na pagpapahayag, pagmumungkahi, paghingi, pag-uutos, at pakikiusap. Lahat po yan ay nakikipag-ugnayan ka sa iba. Kung mapapansin niyo po, pakikipag-ugnayan sa iba na tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. So, wag na po kayong magpakalito. So, ito ang halimbawa ng isang liham pangangalak. Itong sa Coca-Cola is halimbawa ng mga patalastas. Next, number 2, toryo. Ano naman ang ibig sabihin ng regulatoryo? Gamit ng wika sa lipunan, regulatoryo. Ito ang tungkulin ng wikang tumutukoy sa pagkontrol sa ugali or asal ng ibang tao. Kapag kinokontrol mo yung pagiging pag-uugali at yung gagawing kilos at asal ng isang tao, ang ginagamit ng wika dito ay regulatoryo. Bakit po kaya? Halimbawa ng regulatoryo ay pagbibigay ng direksyon gaya ng pagtuturo ng lokasyon ng isang particular na lugar. Halimbawa, sabi mo sa kanya, maaari niyo po bang
ituro sa akin kung papaano ako makakapunta sa palengke? Bakit siya regulatoryo? Kasi ikaw yung magdidikta kung papaano siya makakapunta sa palengke. So, sasabihin mo, "So, ganito yung gagawin mo. Sumakay ka ng tricycle, tapos sabihin mo sa tricycle, ah, halimbawa, sumakay ka sa tricycle, sabihin mo sa tricycle, pupunta ka sa palengke. So, makikita mo ang dadaanan mo do'n, didiretso ka, kakanan ka, tapos, makikita mo yung waiting shed, tapos do'n makikita mo yung palengke. So, sa ganoong paraan, kinontrol mo yung kilos at lokasyon na gagawin ng isang tao. Regulatoryo, kinontrol mo. So, hindi mo sinabing kakaliwa ka kasi sabi mo kakanan ka, eh. So, gano'n yung gagawin ng tao, kakanan siya. Sa gano'ng paraan, kinokontrol mo yung kilos ng isang tao. So, sa lokasyon lang po ba, direksyon lang po ba? Direksyon ng pagluluto ng isang ulam. Halimbawa, nagbasa ka ng recipe. So, karaniwan 'di ba tayo 'pag gagawa tayo ng recipe, titignan natin mabuti at susundin natin yung recipe. So, dahil sa pagsunod mo dun sa recipe ng isang ulam, kin ah, sa sunod mo sa recipe nung isang ulam, kinontrol niya yung kilos at asal na gagawin mo, 'di ba? O una, kumpleto mo na yung mga sangkap. Next, hugasan mo yung mga gulay na isasama mo. Tapos, pakuluin mo yung tubig. Tapos, ilagay mo yung ganito, yung ganyan. So, ikaw yung nag-control sa gagawin ng isang tao. Next, direksyon sa pagsagot sa pagsusulit. Dito, kinokontrol din ang gagawin mong kilos. Ang gagawin mo doon sa iyong pagsusulit. So, sasabihin mo, imbis na ilagay mo yung sasabihin mo lang halimbawa, tama o mali lang ang isusulat. O kaya ilagay mo lang ang T for tama at M for mali. Kinontrol mo yung gagawin niya doon sa kanyang pagsusulit. Okay? Next, direksyon sa paggawa ng anumang bagay. So, halimbawa nito yung ating mga manuals, yung 'pag bumili tayo ng halimbawa ng mga appliances. So, may mga direksyon do'n, may mga manuals. Next, pagbibigay ng mga patakaran or policy. So, dito po pagbibigay ng mga patakaran or policy, katulad ng sabi dito, pagkontrol sa pag-uugali or pag-asal ng isang tao. So, yung halimbawa nakalagay do'n, bawal tumawid. So, kinontrol niya yung asal mo. Halimbawa, sabi do'n, keep off the grass. So, ibig sabihin, bawal tapakan or bawal mong galawin yung mga grass. Nakuha po ba? So, kinokontrol niya, regulatoryo, nire-regulate niya yung iyong kilos. Okay? So, andiyan din po yung mga bagay o panuntunan, pagbibigay pahintulot at pagbabawal, pagbibigay paalala, babala. So, lahat po yan regulatoryo. So, yan yung mga halimbawa ng regulatoryo. Next, interactional. So, una, meron tayong instrumental. Pangalawa, meron tayong regulatoryo. At number 3, meron tayong actional. From the word interaction, ang tungkulin ng wika na nakikita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kaya nga po interactional. Pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. So ito, more on interaction, pakikipagbiruan, pakikipagpalitan ng kuro-kuro tungkol sa isang particular na issue, pagkukwento ng malulungkot o masasayang sa isang kaibigan o kapalagayang loob, at ang paggawa ng liham pangkaibigan. Kasi po, ito rin more on interaction. Again, pagbibigay ng kuro-kuro, pagkukwento ng malulungkot at masasayang pangyayari, at paggawa ng liham pangkaibigan. Okay, kasama rin nukso, paggamit ng lengguwahe ng mga bakla, dialektong regional, at paggamit ng mga salitang pang-teenager. Kasi kaya ka nga magkaroon ng interaction, kasi ibig sabihin nagkakaintindihan kayo, 'no, sa ikaw at ang iyong kapwa. Okay. Number 4, personal.
Pag sinabi natin personal, saklaw ng tungkulin ito ay ang pagpapahayag ng sariling opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan. So dito more on personal. Kaya nga po may sariling opinyon. Nagpapahayag ka ng opinyon o kuro-kuro sa paksang pinag-uusapan. Okay, halimbawa, ang pagsulat ng tala-arawan, personal mo yun. Kasi hindi natin iintindihin yung sabihin ng iba. Kasi journal mo yun eh, tala-arawan mo. Personal. Pagpapahayag ng personalidad at damdamin ng isang individual. So, base yun sa sarili mong saloobin. Base yun sa sarili mong opinyon. Personal. Pagpapahayag ng pagpapahalaga sa anumang anyo ng panitikan. So, halimbawa, pinabasa ko sa iyo yung isang tula. Tapos, after mo siya binasa, sabi mo, naku, napakaganda ng tula. Ramdam na ramdam ko yung sumulat ng tula, ang kanyang emosyon, gano'n. So, lahat ng personal mong personal mong pagkakabasa, personal mong pagkakaintindi, sasabihin mo, that is personal. Kasi galing yun sa sarili mong idea, opinyon, damdamin. Number 5, heuristiko. Sa number 5 po, heuristiko, madali lang siya. Pag heuristiko, ang tungkuling ito ay ginagamit sa, keyword, pagkuha o paghahanap ng impormasyong may kinalaman sa paksang pinag-aaralan. Ginagamit upang matuto at magtamo ng mga tiyak na kaalaman tungkol sa mundo, akademiko o profesional na sitwasyon. Ang keyword po dito, pagkuha o paghahanap ng impormasyon. Kapag ikaw ay naghahanap ng impormasyon o kumukuha ng impormasyon, heuristiko po yun. So, tingnan natin ang mga halimbawa. Pag ikaw ay nag-interview sa isang tao na makakasagot ng sa inyong mga pinag-aaralan, heuristiko yun. Kasi kukuha ka sa kanya ng mga sagot. Pakikinig na radyo. Pag ikaw ay nakikinig na radyo, kukuha ka ng radyo about bagyo. Halimbawa yung nakaraan sa bagyong Rolly. Sa pakikinig mo ng radyo, kukuha ka ng yung bagyo nandito na pala sa bandang ganito. So, anong signal ba siya? So, ikaw ay kumukuha ng impormasyon. Ganon din sa panonood ng telebisyon, pagbabahayagan, magazine, blog, at mga aklat kung saan makakakuha ka ng impormasyon, panunuri, survey, at pananaliksik. Basta lahat po ng kukuha ka ng impormasyon, lahat ng paghahanap ng mga impormasyon, pwedeng mapalibro, mapatelebisyon, maparadyo, o mapa-interview, basta ikaw ay naghahanap ng impormasyon at kumukuha ng impormasyon, heuristiko ang ginagamit, ang gamit ng wika. Next, informatibo. Okay, so madali lang po ito. Kung sa heuristiko ikaw ay naghahanap at kumukuha ng impormasyon, informatibo, ikaw naman po ang nagbibigay ng impormasyon. So, pwede daw siya sa paraang pasulat or pwede rin siya sa pasalita. Okay, so kabaligtaran siya ng heuristiko. Halimbawa, paggawa ng ulat, paggawa ng pamanahong papel or gawa ng thesis, panayam, ibig sabihin ikaw yung i-interviewin kasi ikaw yung magbibigay ng impormasyon at yung pagtuturo katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon, ni-inform ko kayo about sa gamit ng wika sa lipunan. So, nagbibigay tayo ng impormasyon. Again, ang kabaligtaran po ng heuristiko ay informatibo. Okay, number 7 sa inyong module is representatibo. Sabi dyan, ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon sa mundo. So katulad po ng informatibo, nagbibigay din ng impormasyon. Pero ito po, dito sa representatibo, mas malawak nyo sa mundo at impormasyon gaya ng mga batas at kautosan. So dito po, mas tiyak po siya ang pagbibigay. Sabi dito, sabi kasi sa informatibo, more on, tingnan nyo, magbibigay ng impormasyon, pwedeng paraan ng pasalita or pasulat.
Doon sa mga bagay na nais talakayin. Yung mga halimbawa natin dito, pamanahong papel, thesis, panayam at pagtuturo. Pero dito sa representatibo, mas malawak po yung sakop niya. Pagbibigay impormasyon sa mundo, gaya ng mga batas, mga kautusan. So, mas malawak po yung sakop ng representatibo. Next, imahinatibo, tumutukoy sa pagkamalikhain gamit ang imahinasyon. Halimbawa, pagsulat ng tula, maikling kwento at iba pa, paglikha, pag-aliw. So, imahinatibo, galing po sa sarili niyang salita, imahinatibo, pagkamalikhain ng inyong mga isip. So, ginagamit natin itong ating isip, ang ating imahinasyon para po tayo ay makasulat ng mga tula, maikling kwento, mga akdang pampanitikan. Kaya po kasama dyan yung paglikha kasi pag ikaw ay lumilikha, ginagamit mo yung imahinasyon. Pag ikaw ay tumutuklas at maging sa pag-aliw, gamit natin ang ating imahinasyon. So, imahinatibo. So, kasama po yan sa mga gamit ng wika sa ating lipunan. So, 7 lang po yan. Huwag na po kayo magpalito. So, pwedeng siguro tanungin niyo ako, ma'am, sa isang sitwasyon po ba, pwede po ba naming magamit yung isa or dalawa or tatlong gamit ng wika? Siyempre po, no? Marami tayong mga sitwasyon na nagagamit natin yung hindi lang isa, hindi lang dalawa, or minsan tatlong gamit ng wika ang nagagamit natin sa isang sitwasyon. So, kung mapapansin niyo po yung mga halimbawa dyan, huwag na pong dito. So, para sa Module 7, yan lang po ang ating mga gamit sa lipunan. So, sana po may naintindihan sa sandaling pag-aaral natin para sa module na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Komunikasyon at Pananaliksik, Shane M. Sinob. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.